So, hello mga ka-electrical, no? So, ito yung full tutorial natin sa solar charge controller. So, PWM to, itong solar charge controller na to, no? So, ito yung blue. Okay, merong iba-ibang kulay nito, merong white, then meron din tong blue, no? Meron din orange nga, no? Depende sa manufacturer o sa default setting. So, ito, naka-default setting to sa lead acid, no? Pero pwede nga to sa LiPo4, pwede rin sa lithium, pero hindi na ngayon uso ang lithium dahil ang lithium ay 12.6 volts ang charging. Sa ngayon, LiPo4 at lead acid ang mas popular ngayon, no? Pero ang pinaka-popular talaga ngayon is yung LiPo4 battery. So pwede ito sa LiPo4 battery, meron din tong setting. So ngayon pag-aaralan natin to paano i-configure o yung mga parameters nito, no? So tingnan muna natin yung display nito. So makikita mo may mga naka-drawing na solar charge controller, no? Then yan, may mga MCU control, set voltage, no? Ito yung mga ano niya, pwede mong gawin sa aparato na to. Then built-in timer din daw, no? Yung sa ilaw na load, no? Then full protect. Ibig sabihin ng full protect, kung baligtad man ang nailagay mong polarity dito sa battery natin ay may protection siya, hindi kagad masisira. Okay. So ano ba meron dito? So ito ang mga pindutan natin, no? Buttons, tatlong button, then USB port. So ibig sabihin pwede ka maglagay dyan ng USB cable din para sa charging ng battery mo, no? Then dito sa mga terminal block na to, 6, no? Merong nakalagay na solar panel na symbol sa battery at sa ilaw, no? So may polarity rin yan, positive, plus sign, then yung negative sign, no? So pag nag-wiring tayo dyan, better merong color coding, no? Kagaya nitong positive sign red, then negative sign is black. Okay. So yun lang naman ang mga nakikita natin sa display dyan, no? So itong tatlong button na to makikita mo ay itong sa is menu, no? Menu, then up and down, no? Plus sign, then negative sign o minus, no? So ibig sabihin pag ganyan display, so makikita mo rito sa screen natin, no, ay may B, no? Then number 13.2B. Ibig sabihin yan yung voltage reading mo on standby, no? So nagbabago yan depende sa charge ng battery mo. Okay? So makikita nyo meron ditong icon na solar panel, no? So ibig sabihin nadidetect niya yung solar panel mo nilagay, dahil kapag wala kang solar panel walang nagdi-display dito. Okay? Then yung arrow blinking, ibig sabihin yan ay nagcha-charge yung battery mo, no? From solar panel to solar charge controller papunta dito sa battery natin. So once na madagdagan ng voltage yung battery mo, tumataas din yung bar nito, no? So sa ngayon 13.2 at 3 bars siya. Okay? So eto, yung isang arrow na to ay punta sa ilaw. Okay? Itong ilaw na to, symbol niya ibig sabihin naka-power, no? Merong voltage na pupunta dun sa ilaw, pero wala naman tayong ilaw na load, no? So meron lang tayo dito is wire, yan. Pwede ka maglagay ng wire dyan. Then may 12 volts output to, no? Kung marunong kang gumamit ng tester, ang susukat mo dito is 12 volts na may lumalabas. Now, pwede mo i-off yan once na ito pindutin mo kasi nakalagay dito down or bulb, no? Mayroong slash. Okay, so power off natin. So pag in-off mo, mawawala yung voltage dito na 12 volts. Then kapag pinress mo uli, magkakaroon. Okay. So yun. So tapos na tayo dito sa voltage reading. So pindutin natin yung isang down o up or down, no? Pwede yan, up or down yan. So ito ilaw, no? Then pag pinindot natin to, ano mangyayari? Tingnan natin. So wala, di ba? So hindi mo pa ma-access itong dalawa pag di mo pa pinindot yung menu. So pindutin natin menu kung ano mangyayari. So 40.6, yan yung voltage charging natin, no? Charging voltage mo. Kasi nga naka LiPo4 setting to, no? So isa pang pindot, then battery, no? Ito yung battery reconnect mo. Then ito yung battery disconnect,
no? Then ito yung 13 volts. Tingnan natin, pabalik-balik lang, no? Then ito yung mismong ito yung disconnect mo, no? 10.8, then timer, no? Ayan. Then B3 naka LiPo 4, so pwede mo baguhin yan. So B1, B3 is LiPo 4 yun, no? Ayan. Okay. So long press mo para magbago yan, no? Babaguhin mo, gawin mo B3 o B1, no? So sabi ko nga is B1 lead acid, B2 is lithium ion, then B3 is LiPo 4. So naka LiPo 4 tayo ngayon. So yun lang naman yung mahalagang setting niya, no? Sa ilaw, if ever nagagamitin mo yung ilaw, no, pwede mo manual naman yan, on and off. Okay? Kung ita-timer mo naman, punta ka ulit sa menu. So charging voltage, then battery, then ito yung disconnect, then ito yung mismong timer, no? Set mo yan, ganun din, long press lang, no, kung gusto mo mag-automatic, no? So medyo difficult lang pindutin yung ganitong PWM na ano. Pero may manual naman tong kasama, no? So once na ma-set mo yung battery setting, so ilagay mo na yung battery mo, no? Kailangan mauna yung battery, positive to negative. Then magpa-power yan, magkakaroon yan ng display dito. Then kabit mo yung solar panel. Then magkaka-detect niya yung solar panel, lalabas yung icon. Then itong battery ay magcha-charge from solar panel. Okay. So paano masasabi na gumagana na? So yan, itong mismong charging natin ay araw ay nagcha-charge yan, no? Yan. Ibig sabihin, nagcha-charge yung solar panel, yung cha-charge yung battery from solar panel to solar charge controller. Okay, so pindutin natin. So itong 14.6 charging niya at the same time din, yan din yung float voltage niya, no? Ibig sabihin, i-stop na yung charging niya kapag umabot na ng 14.6 yung charge. Okay? Then pindutin ulit natin isa. So ito yung reconnect niya. So ito nung reconnect naman to at saka itong disconnect ay para lang naman sa ilaw yun, no? Mamatay, masisindi, gano'n, no? Pag na-reach niya yung 10.8 na voltage ng battery, hindi na siya mag-output ng 12 volts dito. So mainly itong solar charge controller natin ay i-charge niya yung mismong battery mo. Then yung battery, kung gusto mo maggamit ng 220 volts na appliances, ay kailangan mo ng inverter katulad nito, no? Ayan. So 12 volts to 220 volts para mag-convert mo yung mismong appliance, yung 12 volts na battery mo papunta sa mga appliances mo. Yan, kagaya nga nito itong solar setup natin, no? So ang solar charge controller, siya yung magcha-charge ng battery mo para makapag-store ng kuryente at daytime, no? Sa gabi nawawala rin yung solar panel, no? Dahil once nawala ng pinoproduce na kuryente yung solar panel natin, ay mawawala rin dito yan, mawawala yung detection niya. Then battery na lang ang gagamitin mo. Okay. So USB naman, ito USB port, cellphone nga pwede mag-charge, no? Huwag ka lang tataas sa 10 watts or 15 watts, no? Kasi kapag mga 20 watts na cellphone na need ng charging, medyo mahina na ito, mabagal na, no? So 10 watts walang problema, pwede dito. Then sa ilaw naman, maximum of 10 to 15 watts lang, no? Dahil maliit lang ang relay nito, nagpapatay sin dito eh. So hindi pwedeng malakas na ilaw, 12 volts lang dito. So kung gusto mo ng malakas na ilaw, so kailangan mo mag 220 volts. Gagamit ka na ng inverter katulad nito, no? Ayan. Okay. So then better kapag kinubit mo dito yung mga terminal ng wire dito, no? Kailangan medyo lakihan mo yung wire. Huwag masyado maliit yung pang speaker, huwag ganun. Para yung pagdaloy ng DC current ay mas mabilis papunta sa battery. Okay. So yan. So once na pindutin mo itong menu, ito nga, float charging, then reconnection ng ilaw, then disconnect ng ilaw, then timer para sa ilaw, no? Then battery setting. Yun lang ang mahalaga, yung battery setting, kung lead acid ba gagamitin mo or LiPo 4. So pag mga lead acid, mga katulad ng mga sasakyan ng motor or sa car, no? So gel type lead acid pa rin yun. So pag LiPo 4 yan, ganyan, magagaang na mga bagong battery, no?
Yun ang mga LiPo4 naman. So, mahalata mo naman ang LiPo4, mahal. Then, compare sa lead acid. Ayan. So, yan ang solar charge controller natin. No? So, itong solar charge controller na to ay PWM. Okay? So, meron pang tinatawag ng MPPT, pero discuss na lang natin yan sa ibang vlog natin. No? So, ito ang PWM solar charge controller blue. Okay? So, ito ay 30 ampere. Okay? May mga variation din ng ampere nito. No? Merong 50, may 60. So, sa ngayon, ito is 30 ampere as per manufacturer. Okay? So, pwede dito solar panel hanggang 312 watts. No? Pero, hindi nasusunod yun. Kailangan 200 or lower. Dahil, pag 12 volt system sa PWM, hindi pwede tumaas yung mismong BMP. No? Check nyo yung solar panel kung ano yung BMP nya. Hindi pwede tumaas sa 22 volts. Kailangan 22 volts to 18 volts ang BOC or BMP lang niya. No? So, yan. Salamat ulit sa pagtitiwala. So, God bless.